A pleasant morning and hello po sa ating lahat. Purihin ng Panginoon sa kanyang pagpapala. Tayo na ulit ay mag-aral ng kanyang mga salita. It's May 11, entitled How to Study the Bible. Atin po itong pag-aralan. Sabi si John chapter 5, verse 39, "Search the scriptures, for in them you think ye have eternal life, and they are they which testify of me." So ating pong saliksikin ang mga kasulatan dahil ito ay magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan at ito'y nagpapakita at nagtetestify sa ating Panginoon. It is not enough to study the Bible as other books are studied. In order for it to be understood savingly, the Holy Spirit must move on the heart of the searcher. The same Spirit that inspired the Word must inspire the reader of the Word. Then will be heard the voice of heaven. At yun na nga, sabi dito na hindi sapat na pag-aralan lang ang salita ng Diyos. Kinakailangan na we need to compare it scripture to scripture in order na atin itong mas mauunawaan. At ang banal na Espiritu ito ang siyang magbibigay sa atin ng katalinuhan. At ito'y kikilos sa ating mga puso, lalo na kapag tayo ay nagsasaliksik ng kanyang mga salita. Ang parehong Espiritu ay nagbibigay inspirasyon kapag ating pinag-aaralan ang kanyang mga salita. Binabasa ang salita ng Diyos. At kapag atin itong napakinggan, naririnig natin ang boses na nanggagaling sa langit. The mere reading of the Word will not accomplish the result design of heaven. It must be studied and cherished in the heart. The knowledge of God is not gained without mental effort. So kinakailangan na meron tayong pagsisikap na marating ang kaalaman ng Panginoon, na makamit ang kanyang kalooban. At kinakailangan na pag-aralan natin ang kanyang mga salita upang maka-accomplish tayo ng mga resulta na pinagkalooban ng langit. At kapag atin itong pinag-aaralan ng buong puso, ating mauunawaan ang kanyang kaalaman at ito'y hindi natin makakamit kung wala tayong pagsisikap. Kinakailangan mismo sa ating personal na buhay, meron tayong pagsisikap na pag-aralan ng kanyang mga salita. We should diligently study the Bible, asking God for the aid of the Holy Spirit that we may understand His Word. We should take one verse and concentrate the mind on the task of ascertaining the thought which God has put in that verse for us. We should dwell on the thought till it becomes our own, and we know what saith the Lord. So, kinakailangan na may kasipagan tayong pag-aralan ng mga salita ng Diyos, magtanong sa ating Panginoon, humingi ng kanyang gabay, ng kanyang banal na Espiritu upang gamutin ang ating mga pag-aalinlangan at punuin ang ating mga puso ng karunungan at kaalaman at pangunawa upang atin pang mas maintindihan ang kanyang mga salita. At we need to compare scripture for scripture. We should take one verse and concentrate the mind. Ating unawain, ating i-concentrate ang ating pag-iisip sa isang verse every day. We need to compare it. At ating malalaman ang kahulugan nito at ang kanyang kaisipan, anong thought ng verse na ito para sa atin. Kasi ang Panginoon ay nagbibigay ng sariwang mga biyaya at kaalaman ng katotohanan araw-araw sa ating pag-aaral. At kinakailangan lamang na makipag-ugnayan tayo sa ating Panginoon upang malaman natin kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan. Kung what said the Lord. There is but little benefit derived from the hasty reading of the scriptures. One may read the Bible through and yet fail to see its beauty or to comprehend its deep and hidden meaning. So, marami ngayong mga taong nag-aaral ng salita ng Diyos, ngunit kakaunti lamang ang kanilang naalaman dahil mabilis silang mag-aral. At sinasayang lamang nilang ibang oras sa walang kwentang bagay. Kinakailangan na priority natin mga kapatid na pag-aralan ng mga salita ng Diyos para hindi tayo mawala sa ating mga landas na tatahakin sa buhay. Kinakailangan sa ating pagbabasa nito ay may makita natin ang gusto ng Panginoon para sa atin, na maunawaan natin ano yung sinasabi dito sa pinakamalalim, sa mga bagay na nakatago, kung ano ba talaga ang meaning ng mga salitang ito. One passage studied until its significance is clear to the mind and its relation to the plan of salvation is evident, is of more value than the perusal of many chapters with no definite purpose in view and no positive instruction gained.
So kahit isang passage lang na ating pag-aralan, as long as atin pang mas maunawaan kung anong ibig sabihin, very clear to our mind na ang anong relasyon nitong verse na ito sa plano ng kaligtasan. At magbibigay ding ebidensya kung saan na tayong panahon ngayon, kung ano ang gagawin natin sa paghahanda. At ang pinakamalaking value sa atin ay kinakailangan na kahit 1 chapter a day or 1 verse a day, kinakailangan na saliksikin natin ito. Dahil kahit marami tayong binabasa na mga verse sa Bible, pero hindi natin maunawaan, wala din pong silbi ang lahat ng ito. Kinakailangan makita natin yung view, kung anong mga positive instruction na pinagkaloob sa atin, anong ibig sabihin nito, atin tong lubos na maintindihan upang ating panghawakan ang kanyang mga pangako na kailanman sa ating isipan, ito yung nakatanim at ito'y tutubo ng kanyang katwiran. Keep your Bible with you as you have opportunity. Read it. Fix the text in your memory. Even while you are walking the streets, you may read a passage and meditate upon it, thus fixing it in mind. So, ito po yung dapat nating panghawakan, ating buksan ang ating mga Biblia sa ating mga sarili at opportunity natin na basahin ito at ang bawat bersikulo nito ay itatak sa ating mga puso at isip. Kahit tayo naglalakad sa daan, ay atin po itong pag-aralan. Ating i-meditate upang ito'y lalawak sa ating isipan at bibigyan tayo ng banal na Espiritu ng Panginoon upang atin po itong malakaran dahan-dahan. As long as sure our foundation sa katotohanan. Times that will try man's soul are just before us, and those who are weak in the faith will not stand the test of those days of peril. The great truths of Revelation are to be carefully studied, for we shall all want an intelligent knowledge of the Word of God. So sa panahon na sinusubok ang kaluluwa, kinakailangan na meron tayong baon na katotohanan sa ating isipan. At yung mga taong mahihina sa pananampalataya ay hindi makakatayo sa panahon ng pagsubok. So kinakailangan na ngayon pa lang i-memorize na natin ang mga salita ng Diyos dahil sa panahon ng pagsubok, ito ipapaalala lang ng Panginoon sa atin. Ito yung dakilang katotohanan sa kanyang pagparito na kinakailangan na careful natin itong pag-aaralan para makatanggap tayo ng katalinuhan, kaalaman na nanggagaling sa salita ng Diyos. By Bible study and daily communion with Jesus, we shall gain clear, well-defined views of individual responsibility and strength to stand in the day of trial and temptation. He whose life is united to Christ by hidden links will be kept by the power of God through faith unto salvation. So sa ating pag-aaral ng Bible at araw-araw na makikipag-ugnayan sa ating Panginoong Hesus, atin mas maunawaan ng very clear at madidefine natin yung mga views individual sa ating kalakasan. Bibigyan niya tayo ng karunungan at makakatayo tayo sa panahon na tayo sinusubukan at tinutukso. Dahil ito yung purpose ng Panginoon. Kinakailangan na maihanda natin ang ating mga sarili at panghawakan ang kanyang mga pangako sa panahon ng pagsubok. At ang ating buhay ay nakiugnay sa ating Panginoong Hesus upang ating mas intindihan ang mga nakatagong kayamanan na nagmumula sa kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya tungo sa kaligtasan. So sa umagang ito, nawa hindi tayo tamarin sa pag-aaral ng mga salita ng Diyos kung paano ito pag-aralan. Dahil ang gusto ng Panginoon na tumimo ito sa ating mga puso't isipan, malakaran natin ng matiwasay at dahan-dahan mabibehold natin ang Panginoon at makikita sa ating buhay ang karakter niya na may kagalingan. Dahan-dahan lang mga kapatid, we need to undergo the process of salvation. At sa pag-aaral natin araw-araw, wag po natin sasayangin ang oras na pinagkaloob ng Panginoon. Ating mas mauunawaan, mas maintindihan kung ano ang kanyang kalooban at paano ito sundin, paano ito gawin. Wag po tayo nakakonsistent lang sa kaalaman at karunungan ng ating mga sarili, kundi pag-aralan pa natin ano yung kalooban ng Panginoon para sa atin. Kaya wag sayang ng oras, kinakailangan na mag-aral, wag kaligtaan na pag-aralan ito upang mas maunawaan natin ang plano ng kaligtasan. Kaya muli, maraming salamat sa inyong pakikinig at magandang umaga sa ating lahat.